So yun guys, ang magandang umaga guys. Ito marami na naman tayong gagawin guys. Actually guys, mag-upgrade ako ng aming CMS. So, yung luma naming CMS guys, ito yung mga luma kong mga central monitor ng Mindray. Ayun, kita mo. So yan guys. So mga Windows 7 at saka Windows ano pa yun? Windows XP. So ganun ka luma yung, hindi man ganun luma guys. So gumagana pa sa, ang problema kasi namin ngayon sa cybersecurity. Hindi nire-required kami na mag-install ng software ng antivirus. So itong mga to hindi sa pwede sa antivirus na cybersecurity namin. So ngayon nag-upgrade kami ng PC lang. Ang problema, bumili lang kami sa local. So local lang kami bumili, hindi kami bumili sa Mindray, so wala sang software. So ang plano namin is ita-transfer yung software ng aming lumang computer sa bagong computer. So ang problema naman namin, hindi naman namin matransfer kasi ito na yung bago namin eh. Hindi naman namin matransfer kasi nga itong software ng Mindray is naka-security. So hindi mo siya pwedeng ilipat sa ibang PC. So nakadedicated lang talaga sa doon sa PC ng Mindray. So ito yung isa sa mga issue guys namin. So nakipag-communicate na kami ng Mindray. So ang problema, so hinihingi niya sa akin yung mga MAC address ng mga computer. So naibigay ko na pero wala pa rin kaming response. So ang ginawa na lang namin, so meron kaming, kailangan lang namin ng i-convert kasi ito sa digital software na license. So ito yung dongle. Ngayon gagamit na kami ng walang dongle. So ang gagawin namin, so ito yung mga luma ko guys, yung mga software eh. Dito lahat yung mga software ko, nakatabi lahat yan. So ang problema nga, hindi na sa magagamit. So i-convert na lang namin ng digital license. So ngayon ito, nag-set up ako ng isa. So naka-set up na ako ng tatlo. Ayan, tatlo na yung na-set up ko. So ang ginawa lang namin is nag-create lang yung isang diamond na magaling sa computer. So nagpo-program na lang kami ng digital license. Gamit namin yung lumang dongle. So lumang dongle ng luma, kukunin namin yung MAC address. So yun yung ibibigay ko sa kanya para maka-create siya ng digital license ng bago naming CMS. At saka makapag-install ako ng CMS. So walang problema, maka-install ako. Ayan, mag-i-install ako. So makaka-install ako ng software. Ang problema, hindi sa magra-run kasi nga kailangan ko ng license. So ito, meron akong software dito ng Mindray na bago. So latest. So ito rin sa isa sa mga issue kasi rin guys sa amin. Ang aking mga monitor is T5. So kailangan ko talaga siyang i-set up. So yan yung mga T5 namin is luman-luma na rin yan. Pero yung bagong software, yun ang gagamitin ko para makapaggawa ako na makapag-set up ako dito. Type natin. So hanapin ko pa yung my computer. Dito. So USB. So ayun guys, andito na ako sa USB. So ito yung CMS na software ko. So meron na akong naka-extract, so para madali na lang siya i-install. Central monitoring setup. So kasi guys, yung aming isi-install na cybersecurity antivirus is yung i-disable niya lahat yung mga USB. So yun yung isa sa mga namin requirements. Kasi bawal na
bawal na siyang lagyan ng USB. So, yun yung antivirus na binigay sa amin ng aming cybersecurity team. So, kailangan namin i-install. Ang problema, required lang siya sa Windows 10 hanggang 11. So, mostly ang aming gamit dito is Windows 7. So, meron akong 12 na central monitor. So, papalitan ko siya ng lahat ng PC. Ayan. So, yes lang natin. English. So, install ko lang siya. Next. Drive C. Running as an application. Next. CMS. So, i-install lang natin guys. Antayin lang natin matapos yan. So, yan guys. Malapit na siyang matapos. So, antayin lang natin matapos ng installation bago tayo mag-create ng, kukunin natin yung address. So, ito kasi guys, ito yung gamit namin na sa luma is dongle. So, ngayon, hindi na kami gagamit ng dongle. So, i-install na lang namin yung software. Tapos, digital license na lang yung kukunin ko. So, pero yung kailangan ko pati din itong aking dongle para doon sa pag-create ng digital license. Kasi naka-base dapat yung dongle mo dito sa PC na ibigay sa'yo. So, hintayin natin matapos yung installation. So, yan. Patatapos na. So, matatapos na yung ating installation. So, ganito kahirap guys pag nag-upgrade ka ng CMS mo pero hindi ka kukuha sa mismong Mindray. So, yun ang mahirap. Pag medyo wala ka ngayong alam sa computer, mahirapan talaga kayo. Mas maganda bumili kayo ng PC mismo sa Mindray kasi pre-installed na yun guys. So, dito, hindi ito pre-installed. Ay, nag-restart na. Kailangan mong i-install tapos ikaw yung mismo mag-create ng digital license niya mismo para mapagana mo yung monitor. Hindi mo kasi mapagana yung monitor guys pag wala siyang digital license. Kasi yung digital license i-program lang nung kasama ko. Galing din dito sa dongle. So mayroon kaming pang-program. So ipoprogram lang niya yun. Bibigay na sa akin yung digital license. So, nag-restart na. So, antayin lang natin mag-set up ulit. Pagkatapos ng installation guys, nag-restart siya, di ba? Tanggalin ko na yung aking USB. Biomed 11717 asterisk. Biomed 11717 asterisk. Yun. So, wala doon sa CMS. Nandito pala sa ano. So, ayun guys. Na-install ko na yung CMS. Pero pag in-open yan, makiklik yan. Naghahanap siya ng cannot find USB softdog. So, sinasabi niya guys. Ayan. Ayan. Cannot find. Dahil wala na tayong softdog na ito. So, cannot find USB softdog. So, kailangan mong kumreate ng digital license. So, pag-create ng digital license, so punta ka lang dito sa dito sa text yung search. So, CMD command prompt. Tapos ipconfig /all. Ayan. So, yun na yung makita mo yung MAC address niya. Ito, physical address. So, ito yung isisend ko ngayon doon sa kasama ko para mag-create siya ng digital license.
So, isend ko lang to doon sa aking kasama na sa ibang site. Ano ba? Sana si Charles. So, isend na ako sa kanya message. Picturean ko lang to. Tapos isend ko lang sa kanya yan. Sabihin ko lang, Charles, pa-create ng digital license. Digital license ng CMS. So, nag-send na ako sa kanya. Dapat isisin niya sa akin yung digital license para ma-install natin yun. Para mawala na yung error doon na ano. Kasi guys, ito, pag in-okay mo yan, namamatay yan. Mag-turn off yan pag ano ko. So, sabi niya, ayan. Sabi niya, okay. So, gano'n lang ang way ng communication namin guys dito. Nasa ibang site sa malayo siya. Ang sabi niya. Makita niyo yung ano niya. USB. Ayun, yung wireless nakikita kasi yan. So, kailangan ko lang yung network lang na physical address. So, sabihin ko lang ito. Yung nasa taas. So, i-reply ko lang siya. Edit. So, ito lang brush. Ito lang yung papagawan ko ng digital license. Yan. So, yan guys. Nag-send na sa akin ng code yung aming digital license yung aking kasama. So, tingnan na natin. I-add natin. So, nakopy ko na doon ko kinopya sa isang computer sa loob kasi nga wala akong internet dito. Tinanggal ko yung aking internet. Kasi nga, pag hindi mo tinanggal yung internet, yung ano mo, yung internet mo, dito mapupunta yung digital license nung ano. Kaya tinanggal ko. So, ngayon guys, andito na sa USB yung aking, yan. Andito na sa USB yung aking digital license ito. So, tingnan lang natin dito sa may computer. Tapos removable this. So, ito na yung digital license na ano guys. Ayan. Ayan na yung digital license. So, ang gagawin mo dyan guys, kasi naka-zip yan, naka-zip. So, gagawin natin, i-extract lang natin yan guys. So, extract license lang yan. Extract all. So, extract hanggang sa matapos siya. So, ayan. Pagkatapos ng extraction, so, naka-extract na yan. So, ito na yon. So, ito na yung key. Ayan guys, yung generate na key. So, ito yung ika-copy paste natin dito sa system. So, ngayon ito, right click mo lang yan. Tapos, copy. Copy. So, punta tayo sa my computer. Dito tayo sa drive. This PC. Tapos, dito tayo sa kung papansin mo yan guys, meron dito license, license. So, dito, i-replace lang natin yan. Copy paste lang natin. So, paste. Para palitan lang yan. So, napalitan na. So, tingnan natin guys kung na-install na yon. So, hindi pa muna tayo mag-restart. Try natin i-click tong okay kung mag-restart ba siya. So, ayan, hindi na siya nag-restart. Kasi, nakapag-add na tayo ng license. So, kanina, pag ino-okay mo, mag-restart lang yon. So, wala tayong connection. So, i-connect natin sa network, guys. Connect natin sa network. Ang ating, hindi pala naka-on to. On ko muna yung ating switch.
So, kinunik lang natin yung switch para magkaroon tayo ng connection. Okay lang natin yan. Yan. So, ayan guys, makapag-connect na tayo ng ating patient monitor. So, after that, so kailangan pa rin nating mag-configure ng ating CMS. So, kasi guys, meron tayong i-on, meron din tayong ito turn off. So, nag-starting na siya. So, naka-connect na siya. So, network watchdog error. So, yan guys, So, yung error na yan, kailangan natin i-turn off yung watchdog. So, ayan. Ang sabi dyan, yan guys. Watchdog error. So, ngayon, pupuntahan lang natin dito sa Mindray, setup. So, punta tayo dun sa factory. Password na 3328888. Puntahan natin yung factory. Tapos, punta natin ng USB license, Softdog. Dito tayo dyan. Dito tayo sa network info. Aslog. So, yan. Ito, hardware watchdog guys. So, yan, naka-on. Yeah? Naka-on yung ating watchdog. So, kailangan mo lang yan i-off. Turn off. So, close mo lang yan. So, naka-turn off na yung hardware watchdog natin. So, please, network disconnect. So, naka-network disconnect tayo, guys. Tingnan natin, bakit naka-disconnect yung ating network. Aha, naka-disconnect na. Kasi hindi pa ako naglalagay ng IP. So, ngayon, para mawawala yung network disconnect niyan, maglalagay tayo ng IP. So, saan tayo maglalagay ng IP? Punta tayo sa factory 3328888. So, punta tayo ng exit windows. So, dito na tayo maglalagay ng IP. Boss! So, yun guys, mag-i-input tayo ng ating IP para mag-link yung dalawang computer. So naka-on dapat yan. IP4. Ano bang series na binigay sa akin? 10.18.41. So, 10.18.30.40.41. So, ang ilalagay ko dito is that 150 pala. 141. 160. So, 555. 255, 255. That 255.255. Gateway natin is 10.18.30.1. So, yun yung gateway natin guys. So, save na natin yan. Invalid entry. Ay, di ba? 555.5.0. DNS. Required prepare DNS natin. Ano ba yung DNS gateway natin? So, 10.18.30.1. Save natin yung IP. Bakit invalid ang submit mask natin? 10.38.1. Gawin natin 0. 255.255.0 and 255.255.0. Save. Yeah, okay na guys. So, identify natin yung network natin. So, meron na tayong IP. So, open na natin to. So, dapat ma-detect na niya yung ating monitor. Tapos pag hindi, pupuntahan pa natin yung software niya.
yung configuration ng network. So, yun natin yung monitor. Natin yung network settings. Dito tayo sa network settings. So, network settings niya. Ayan. Please, dito tayo mag-configure. IP address. Master. Central monitor. General. Dito tayo sa IP address. Dito 160. Ito. Two 255.0. Ayun. Broadcast encryption network. Local IP gateway. So, ang IP natin gateway. A-gateway ito eh. Kahit wala na yung A-gateway siya. So, hindi natin yung A-gateway. So, 8080 lang ito. Server IP. So, wala pa tayong isisit ng IP. Server IP. The setting have been changed. Please restart your PC. Okay. Restart tayo ulit. Kasi nag-change tayo ng authorization. Read authorization. So, pa dito. So, log out tayo. Shutdown. Restart. Start tayo ulit kasi nag-change. Every time guys na mag-set up ka ng ganito, every time na mag-change ka ng any parameters doon guys, kailangan mo talagang mag-restart. Restart mo yan automatic. Hindi yan mag-activate hanggat hindi mo mag-restart. So yan, nag-restart na siya ulit. So ayan guys. So ayan na, wala na yung alarm niya dyan. So okay na siya. So naligay na natin yung IP. So ngayon, kailangan na lang nating i-detect yung monitor. Device management, yun. So nakita mo sa device management, kaya nakikita lang natin yung monitor. Ayan o. So nakita natin yung monitor pero hindi siya makiklik. Ayan o, hindi siya malilipat dito. Kasi mayroon tayong babaguhin pang settings. So, sa device assignment, at least yan nakikita na natin pero naka-red color. So, yan lang baguhin na yung monitor. So, 160. Yan guys, yung ating monitor. Dapat naka-change na tayo ng IP na 160. Enter. Okay. So, select CMS on. Gateway, central station setup, 160. Okay. Monitor setup, LAN. Yung IP address na 142. Manual. Okay. Gateway natin, 3080. Okay. So, dapat to okay na. So, kailangan din natin mag-restart dito. Restart natin yung ating monitor. Restart din natin itong ating. Kaya nagbago naman ang tayo ng setup. Restart. So, natin ulit.
So ganito lang ka simple ang ating pag-configure ng ating CMS. So tingnan natin, i-restart natin ulit. Pati yung ating monitor na dapat magko-connect na yan doon sa CMS. So ayan guys, nag-restart tayo ulit. Connect tayo ulit dito sa CMS. Continue. So makikita naman natin dito guys, yung connectivity niya, dapat yan. Yung network natin is mayroong connectivity. Test lang. Yung CMS. Ayun, dapat yung CMS na yan guys. So, i-check mo yan. I-check mo yan. Yan. Yan lang yung problema natin. Dapat naka-check yung CMS na yan. So, yan. Dito yan nakikita guys, si CMS dito. Sa ating monitor. Click mo lang to. I-on mo yung CMS na yan. Ngayon, balik tayo dun sa menu. Maintenance, user maintenance. Ay no, hindi tayo sa user maintenance, pala doon tayo sa factory. 332.888 enter. Okay. Ngayon yung panorama gawin natin, hypervisor yan. Okay. Tapos tayo dyan. Ngayon, shutdown natin. Ito rin. Ano, kahit ito hindi natin shutdown. Cancel. Ayan guys, oh, nakikita niya na. Oh. Yun. Ayan. Offline na siya. So, ibig sabihin, ayan, nakita na natin naka-offline na siya. So, pag inon natin yan, dapat madidetect na yan. So, ito yung ating problema sa T5 kasi yung T5 natin is lumang version. So, kailangan nating i-on yung CMS. Kailangan nating i-add siya. Ibig sabihin, naka-offline pa siya guys. So, dapat yan, pag tingin natin dito yan, meron na yan, pag view natin yung, nag-view tayo ng ating patient management dito, dapat makikita na natin yan. Ayun, automatic na nga siya nag-detect. So yan guys, so nakikita na natin agad yung patient monitor. So namomonitor na natin doon. Yun. Ganun lang sa pag-set up. So sa T5 na ating isi-set up, kailangan nating i-on yung CMS dito, maliit. So ito yung laging nakakalimutan ko. So kailangan mo lang i-on yan. Pag naka-off yan guys, so hindi mo yan, pag hindi naka-check yan, hindi mo, nakikita niya pero naka-red lang siya. So yun yung ating tandaan na kailangan mong i-on yung ating CMS ng T5. So ito yung pinaka-crucial sa mga lumang version na T5. Ayun. Ayan, ikakabit ko ngayon yung aking N17. So pag nakita mo yan guys, so namomonitor na natin sa T5. Yung itong version na to. Ito lang naman ang mahirap i-set up eh. So, ayan, nakikita natin yan. I-demo natin para malaman natin. Maintenance, demo, password is 2088. Enter. Okay. So, naka-demo mode tayo. So dito guys, meron akong N17 na monitor yan. Meron akong N17 dito. So i-connect ko yung aking N17.
So, kinunik ko yung aking N17. Ito. Meron ako ditong N17 na isa. So, naka-demo mode ako. Ayan. So, napapansin mo guys, meron ako dong isang N17 sa likod. No? Yung N17 na yan guys, hindi mo na kailangan i-on yung CMS. So, pagtingin mo yan dito sa automatic makikita na yan. So, okay na ba yung aking network? So, hindi pa. Nag-o-orange pa yung isa. Hindi, ibig sabihin, hindi pa yan nakakonect. Ayan. So, green na siya sa aking network. So, device assignment, dapat makikita yan. Hindi guys. Kailangan ko pa rin pala i-input yung aking CMS kasi magkaiba yung CMS nito. So, i-input ko lang yung CMS dito. Ayan. Kailangan ko lang maintenance. Ganon din. 332 888 enter. So, punta lang ako ng network setups. Kailangan mo lang i-input yung ayan guys, so naka 43 kasi 143 kasi ako dito. Para makita ko yan doon, gagawin ko lang ng 160. So, ito kasi yung IP ng aking IP ng aking PC. So, ganoon din. Walang pinag-iba. IP lang ang babaguhin dyan. Enter. Tapos, nawala agad. Pupunta pa ako sa network. Babaguhin ko pa yung maintenance. 332 888. Babaguhin ko pa yung punta pa sa network. Ikakabit ko pa yung network central station. So yan guys, 141 ang central dito. Ay hindi kasi ang nagko-conflict yan. LAN settings, network type LAN. Ito pala mali. IP pala yan. 141. 142 dapat yan. Para hindi mag-conflict dito. Isa. So, ganoon din. Subnet mask. Isang lang. Dito kayo sa central station. Dito natin babaguhin guys. Delete. Yes. Kasi magko-conflict yan. Add central station tayo. Hindi natin kailangan ng name. IP address lang ang ilalagay natin. .18 10.18 .30 .160. Master, wala naman na yan. Wala yan. So, ito yung ating IP. So, dapat yan makikita dito sa ating device. Set up. Network 332.888. So, tingnan natin dito sa patient management device management. Ayan guys, oh. So, nakikita na natin
EMS. And then, so itong isa nakita lang natin. So yan guys, so kinonfigure natin to ng CMS dito. So ganoon lang naman kasimple. So dapat yan magi-green yan, magpa-plus. Pwede mo na siyang i-add dito. So mamimili ka lang kung saan blanco ang pwede mong ililipat. So yan, pwede mo siya dito. Tapos i-click mo lang tong add. So yan, ito na guys. Ito na yung ating kinonfigure. So nakita niya na to. So hindi na siya naka-discharge. Yan. Isa natin sa likod. So kung makita mo dito guys, ayan, naka ano na siya. Ayan sa device list. So ayan guys, dalawang monitor na yung nakakabit dyan. So meron tayong nag-a-alarm dito kasi hindi pa natin ni-restart yung PC. Ayan o. So kita na yung dalawang monitor guys. So ganun lang kasimple mag-configure nito guys. So okay na rin. So ito naka-demo. Yung sa naka-demo mode, dito naka-ECG ako. So ganun lang. So okay na siya guys. Yan. So nakapansin mo yung meron nito kasi hindi pa tayo nag-restart. Nagbago tayo ng settings kanina dito sa CMS. So yun. Na-detect na siya. At least okay na. Yan.